Hana, mukhang mas exciting ang second day kaysa kahapon. Oo, Pinky, kasing init ng panahon, yung init ng pagdating ng mga kakandidato ngayong araw dito sa Manila Hotel. Sa ikalawang araw ng paghahain ng COC, mas maraming personalidad yung nagpakita ng interes sa kanilang pagtakbo sa darating na halalan. Di gaya ng matumal na paghahain ng COC kahapon, dinagsa ng ilang kilalang personalidad ang Manila Hotel ngayong araw. Sa day 2 ng paghahain ng kandidatura, maagang dumating si Senator Amy Marcos para formal na magsumite ng kanyang COC upang muling tumakbo bilang senador. Pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Tatakbo si Marcos bilang independent candidate kahit una na siyang sinama sa administration slate. Bukod kay Marcos, dumating din ang ilang prominenteng pangalan tulad din na dating Senador Panfilo Lacson at Tito Soto. Running mates sina Lacson at Soto nang tumakbo sila sa pagkapangulo at pangalawang pangulo noong 2022. Kung natatandaan ninyo, sabay-sabay kami pupapasok sa session hall. Hindi yung parang hinalong palengke. Dati, nung bago siya nag-take over. Sumasaludo kaming lahat nung kasabay sa batch namin noon ng siya Senate President. He is definitely an asset in the Senate. At saka talagang kailangan namin siya roon. Si Senator Lito Lapid din susubok ng isa pang termino sa Senado. Susubok ding makabalik sa Kamara ang Magdalo Party List. Ang dating kongresistang si Gary Alejano ang first nominee ng grupo. Kasama kanina sa paghahain ng COC at Certificate of Nomination and Acceptance ang isa sa mga founder ng grupo na si dating Marine Officer at Senador Antonio Trillanes. Hindi lang mga kilalang personalidad ang naghain ng COC ngayong araw, pati mga ordinaryong mamamayan na nangangarap makakuha ng pwesto sa national positions. Bagamat fourth nominee lang, hinarap pa rin ng vlogger na si Diwata ang media bilang kinatawan ng vendors party list. Ang vendors po kasi wala po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Si Bethsaida Lopez, makailang beses nang na-disqualify ng COMELEC sa muli niyang paghahain ng COC. Nagbanta siya laban sa komisyon. Kapag namatay ako, iniligtan ako niya. Babalik ang kaluluwa. Parulusahan ko. Pinky, para sa COMELEC, malaya naman ang lahat na magpahayag ng kanilang saloobin dito sa stage kung saan nagpapa-interview yung mga naghahain ng COC. Pero sana daw gamitin itong venue para maihayag yung kanilang purpose sa kanilang pagtakbo, lalo na taong bayan naman yung nagdedesisyon kung sino yung iluluklok nila sa pwesto. At kakatapos lang, Pinky, nung COMELEC briefing, kasama natin si Chairman George Garcia at inihayag niyang makakaboto na ang mga residente ng 10 EMBO barangays sa Taguig para sa kanilang district representatives sa darating na 2025 midterm elections. Ito daw kasi ay para walang ma-disenfranchise na botante sa lugar. Kasama yung mga EMBO barangays na kasama sa mga EMBO barangays na ito yung Comembo, Pembo at Rizal na ngayon ay bahagi ng Taguig District 1 habang yung 7 natitirang barangay naman ay nasa Taguig District 2. Yung paglilipat ng jurisdiction ng mga barangay mula Makati hanggang Taguig ay dahil sa final decision ng Korte Suprema. Una nang sinabi ng COMELEC, Pinky, na bago tong desisyon na to, yung mga residente ng EMBO barangays ay makakaboto lang ng senators, party list representatives, mayor, vice mayor at mga konsihal. Pero ngayon, maaari na silang makaboto ng kanilang congressional representatives sa darating na halalan. Oo, Hana. So malinaw na yan. Yan yung naging ugat ng away, hindi ba, ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Meg Zubiri. Hana, narinig ko nga kanina, di ba, may nag-file na nagbanta pa sa COMELEC, isa na doon si Bethsaida. Ano ba magiging epekto nito sa paghahain ng kanilang mga kandidatura?
Pinky, tama yan, no? Binanggit ng COMELEC na ito daw yung venue para mahiyag sana nila yung purpose bakit sila tumatakbo. Pero kasi posibleng makonsider itong mga sinasabi nila bilang basis para masabing sila ay nuisance candidate. Kung mapatunayan ng komisyon na sila ba ay nanggugulo lang or gusto lang ng camera exposure. Sabi ng COMELEC, ginagamit daw nila itong batayan para masabing yung kakandidato ay isang nuisance candidate. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T.